Isang mapagpalang pagkakataon po ulit na makasama kayo. Ako po si Mia at ito ang hinahon kung saan ang bawat pintig ng puso ay may kwento. Madalas nating isipin na ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Pero paano kung ang mismong pamilyang pinagkatiwalaan mo ang kukuha sa lahat ng yon? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong susubok sa hangganan ng pagmamahal at pagtataksil. May mga boses na lumulutang sa kadiliman, malalamig, matatalim. Dok, bilisan nyo. The pressure is dropping. Stabilizing now. Ready for incision. Hindi maintindihan ni Alessandra ang lahat. Nakalutang ang kanyang diwa sa isang lugar sa pagitan ng panaginip at ng katotohanan. Malamig ang hinihigaan niya. May amoy ng bakal at gamot. Naririnig niya ang mahinang tunog ng isang makina. Isang paulit-ulit na beep. 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 Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Pero mabigat ang mga ito. Sinubukan niyang magsalita. Pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Nasaan ako? Si Rafa. Ang anak ko. At sa gitna ng lahat ng ingay, isang boses ang narinig niya. Isang boses na kilalang kilala niya. Boses na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Unahin ang kidney. Accessory lang ang bata. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Saan nanggagaling ang boses na yon? Boses ng biyanan niya. Ang mama niya. Ang tinuring niyang pangalawang ina. Si Doña Pilar Montoya. Hindi maaari. Sinubukan niyang sumigaw. Sinubukan niyang gumalaw. Ngunit walang sumusunod sa katawan niya. Tila isa siyang bilanggo sa sarili niyang isipan. Accessory lang ang bata. Ang anak ko. Si Rafa. Isang accessory lang? Hindi. Panaginip lang to. Isang masamang panaginip. At muli, nilamon siya ng kadiliman. Ang unang bumati kay Alessandra, pagmulat niya ng mata, ay ang puting kisame. Amoy antiseptic. Puti ang kumot. Puti ang mga pader. Nasa isang private room siya ng ospital. Dahan-dahan siyang lumingon. At nandoon siya. Ang asawa niya. Si Leo. Namumugto ang mga mata nito. Magulo ang buhok. Pero pilit itong ngumingiti para sa kanya. Mahal. Bulong ni Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Alessandra. Malamig ang mga daliri nito. O baka ang kamay niya lang ang nagyayelo. Si baby? Yon ang unang lumabas sa bibig ni Alessandra. Garalgal at mahina ang boses. Si Rafa? Okay ba siya? Gusto ko siyang makita. Hindi siya tinitingnan ni Leo sa mata. Nakayuko ito, nakatitig sa puting kumot na parang doon nakasulat ang pinakamalungkot na tula sa buong mundo. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Isang kaba na hindi maipaliwanag ang gumapang sa dibdib ni Alessandra. Tila may bumabangungot sa kanya kahit gising na siya. Ang boses ni Doña Pilar, bumabalik. Accessory lang ang bata. Itinaas niya ang kanyang malayang kamay para haplusin ang kanyang tiyan. Pero wala. Kapatagan ang sumalubong sa kanyang mga daliri. Walang umbok. May mahabang tahi. Binalot ng takot ang buong pagkatao ni Alessandra. Leo, bakit? Anong nangyari? Mahal, I'm so sorry. Halos pabulong na, sabi ni Leo. Bumibigat ang bawat salita. Premature si Rafa. Wala siyang... Pumikit si Leo. Wala siyang kinaya. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. At saka patuloy ni Leo, nag-iwas ng tingin. May nakitang infection sa uterus mo. Mabilis ang desisyon. Kailangan nilang alisin para hindi kumalat. Wala na ang anak niya. Wala na ang bahay bata niya. Lies! Bulong ni Alessandra. Hindi totoo yan. They took him. Sabi niya, accessory lang ako. Nanginginig ang buong katawan ni Leo. Wala nang sila, mahal. Ako at si Mama lang ang nagdesisyon.
Ginawa lang namin ang nararapat para sa'yo. Para sa akin, ang mga luha ni Alessandra na kanina'y pilit niyang pinipigilan ay tuluyang bumagsak. Hindi iyak na may tunog, kundi iyak na nanggagaling sa loob ng kaluluwa. Isang sugat na walang hangganan. Ang isip niya ay tuluyan ng huminto. Ang natira lang ay ang pain. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Pilar Montoya. Nagliliwanag ang kanyang puting dress. Lumapit siya. Tinitigan ang umiiyak na si Alessandra at hinaplos ang ulo ni Leo na parang bata. Kahit kailan, mahina talaga ang puso ng anak ko. Lumapit si Doña Pilar sa gilid ng kama. Ang kanyang amoy, mamahaling pabango na may halong amoy ng bagong pag-asa. Kinalimutan mo na ang lahat, anak, sabi niya sa tonong puno ng sympathy. Kakalimutan mo na ang lahat ng masama. Wala ka nang dapat ipag-alala. You did your part. Wala na akong anak, mahinang sabi ni Alessandra. Ngumiti si Doña Pilar, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang mukha niya kay Alessandra. Anak, para rin sa'yo ito. Everything is taken care of. Ang puti ng ospital ay napalitan ng kulay luntian. Isang malaking rest house sa isang tagong lugar sa Tagaytay. Ang bahay ay may malawak na garden, matataas na bakod at makapal na pinto. Sa labas, may mga security guard na hindi naman nag-iingay, pero palaging nandoon. Ito ang golden cage ni Doña Pilar. Dinala si Alessandra dito ilang araw matapos ang operation sa ilalim ng pretext na kailangan niya ng specialized psychological care dahil sa shock ng pagkawala ng anak. Pero walang psychiatrist, walang therapist. Ang nandoon lang ay si Yaya Melds, ang matagal ng kasambahay ng mga Montoya, at ang mga guards na palaging nakatingin. Hindi pinapayagang gumamit si Alessandra ng kahit anong gadget. Walang cellphone, walang TV, tanging mga libro lang. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya makapag-focus. Ang memory ng boses ni Doña Pilar ay mas malinaw pa sa mga salita sa libro. Ang pinakamahirap ay ang medication. Inumin mo na, iha. Ito ang vitamins mo. Palaging sabi ni Yaya Melds, may inilalagay na 2 malaking tableta sa kamay niya. Simula nang uminom si Alessandra ng mga tableta na yon, palagi siyang antok, laging malabo ang isip. Para siyang lumulutang sa kanyang sariling buhay, walang kontrol. Isang hapon, nakahiga si Alessandra sa sala. Pinagmamasdan niya si Yaya Melds na abala sa pagpupunas ng mga antique na vase. Napansin ni Alessandra ang isang small black dome sa itaas ng estante. Hindi niya ito napapansin noon. Ngayon lang, CCTV. Napatingin siya kay Yaya Melds. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Real concern, hindi katulad ng mga tingin ni Doña Pilar na punong-puno ng false pity. Ang araw na yon, nilaktawan ni Alessandra ang kanyang vitamins. Dinura niya ang mga tableta nang hindi nakikita ni Yaya Melds. Sa wakas, pagkatapos ng maraming linggo, naramdaman niya ang linaw ng kanyang isip, ang clarity. Kinabukasan, habang inihahanda ni Yaya Melds ang kanyang agahan, seryoso ang mukha nito. Inabot niya kay Alessandra ang tasa ng kape. Iha, bulong ni Yaya Melds, halos hindi marinig. Bakit hindi mo ininom ang gamot kagabi? Nagulat si Alessandra. Paano nalaman ni Yaya Melds? Binalot ng takot ang buong katawan ni Yaya Melds, kasabay ng mabilis na pagkilos nito. Bigla niyang ibinagsak ang tray ng kubyertos. Klang! Napatingin si Alessandra sa ingay. Nakita niya ang mabilis na paglingon ni Yaya Melds sa CCTV dome at ang takot sa mga mata nito. Pero bago pa man niya matauhan, mabilis na lumapit si Yaya Melds sa kanya. Huwag ka nang iinom, ha? Bulong ni Yaya Melds nanginginig. Pampahina yan ng loob mo, hindi vitamins. Inilapit ni Yaya Melds ang kanyang mukha sa tainga ni Alessandra. Sa gitna ng pagkukunwari na inaayos ang buhok ni Alessandra, inilabas niya ang isang maliit, gusot na papel at mabilis na isinuksok sa ilalim ng unan. Patawarin mo ako, Ija, pero kailangan kong suklian ang utang na loob ko sa'yo.
Pag-alis ni Yaya Melds, pakiramdam ni Alessandra ay tumigil ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang sumandal sa unan. Nandoon ang papel. Binuksan niya ito. 3 salita. Isinulat sa hindi maintindihang kamay. Buhay siya. Buhay ang anak mo. Magdamag nagising si Alessandra. Yakap-yakap niya ang maliit na papel na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang mga salita ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Isang awit ng pag-asa at lason. Buhay siya. Buhay ang anak mo. Kung buhay ang anak niya, nasaan ito? At bakit ito kinuha sa kanya? Kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang pumasok si Yaya Meld sa banyo para maglinis, sumunod si Alessandra at isinara ang pinto ng walang tunog. Napatalon sa gulat si Yaya Melds. Iha, delikado rito. Walang kamera, pero... Yaya, pakiusap. Putol ni Alessandra. Nanginginig ang boses habang ipinapakita ang papel. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Lahat. Napabuntong hininga si Yaya Melds at sa isang iglap nawala ang takot sa mukha nito at napalitan ng determinasyon. Tumingin ito sa mga mata ni Alessandra. Noong 1 taon, halos mamatay ang anak ko sa dengue. Simula ni Yaya, mahina ang boses. Wala akong pera. Wala akong malapitan. Pero ikaw ang tumulong. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng ipon mo. Hindi ka man lang nagdalawang isip. Sabi mo, pamilya po tayo dito, Yaya. Hinawakan ni Yaya Melds ang kamay ni Alessandra. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. At ngayon, kailangan kong bayaran yon. Huminga ito ng malalim. Buhay si Rafa. Malusog siya. Nasa mansyon siya. Kasama ni Doña Pilar. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Mainit, mapait. Bakit? Bakit niya ginawa to? Ang mga sumunod na salita ni Yaya Melds ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Alessandra. May sakit sa kidney si Doña Pilar. Matagal na. Kailangan niya ng transplant. At ikaw ang perfect match. Hinawakan ni Alessandra ang kanyang tagiliran kung saan naroon ang mahabang tahi ng operasyon. Hindi iyon para sa panganganak. Iyon ay para sa pagnanakaw. Kinuha niya ang kidney ko. Hindi makapaniwalang bulong ni Alessandra. At ang anak ko, ang pagbubuntis ko, lahat yon ay para lang may dahilan sila na operahan ako. Tumango si Yaya Melds at may luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ginawa kanyang pain. Isang sisidlan. Patawarin mo ako, Iha. Pero wala nang puwang para sa awa sa puso ni Alessandra. Napalitan na ito ng apoy. Isang nagngangalit na apoy. Kailangan kong makaalis dito. Sabi niya, matatag ang boses. Hindi mo kaya mag-isa. Sagot ni Yaya. Mula sa bulsa ng kanyang duster, may kinuha siyang isang luma, depindot na cellphone at isang maliit na SIM card. Hindi kita matutulungan tumakas, pero may kilala akong tao na kaya kang tulungan. Ibinigay niya ang cellphone kay Alessandra. May isang numero lang dyan. Isang tao na kinamumuhian si Doña Pilar, nang higit pa sa kahit na sino. Ang panganay na anak niya na itinakwil, si Sebastian. Sebastian, ang black sheep ng pamilya Montoya. Ang kuya ni Leo na hindi niya pa nakikita kahit kailan. Itago mo yan, sabi ni Yaya Melds. Hintayin mong makatulog ang mga gwardiya mamayang gabi. At sana ay sagutin niya. Kinagabihan, sa dilim ng kanyang kwarto, habang ang tanging maririnig ay ang tibok ng sarili niyang puso, kinuha ni Alessandra ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call. Nagring ito. Minsan, 2, 3. Nang akala niya ay wala nang sasagot, isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na malalim, malamig, at walang emosyon. Sino to?
Pinigilan ni Alessandra ang kanyang hininga. Sa kabilang linya, tanging ang katahimikan lang ang kanyang naririnig. Akala niya ay ibinabana ni Sebastian ang tawag. "Paano kita paniniwalaan?" tanong ng boses. Mas malamig pa kaysa kanina. "Maaring patibong ito ng nanay ko. Dahil sinabi sa akin ni Yaya Melds na sabihin ko sa'yo." Huminto si Alessandra. Inaalala ang eksaktong mga salita na ibinulong sa kanya. Naalala pa niya ang amoy ng sampagita sa hardin ni Lita. Isang matagal na katahimikan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, may bigat. May naramdaman si Alessandra na nagbago. "Saan ka?" tanong ni Sebastian. Nawala na ang pagdududa, napalitan ng isang urgensya na nakatago sa ilalim ng kanyang malamig na tono. Sinabi ni Alessandra ang lokasyon ng rest house. "Makinig kang mabuti," sabi ni Sebastian. "May paparating na malakas na bagyo dyan mamayang gabi. Hintayin mo ang ulan. Kapag nagsimula na ang kulog, doon ka maghanda. Sa likod ng bahay, may isang maliit na gate na papunta sa gubat. Bukas yon. Maghihintay ako sa kabilang kalsada. May 10 minuto ka lang. Naiintindihan mo?" "Oo," sagot ni Alessandra. Ang puso niya'y kumakarera. "Huwag kang magkakamali." At ibinabana niya ang tawag. Ang mga sumunod na oras ang pinakamahaba sa buhay ni Alessandra. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat anino ay parang isang gwardiya. At pagkatapos, dumating ito. Una, ang hangin. Pagkatapos, ang mga unang patak ng ulan sa bintana. At sa wakas, isang malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa buong bahay. Iyon na ang hudyat. Mula sa kusina, nakarinig siya ng malakas na tunog ng nababasag na salamin. Sinundan ng sigaw ni Yaya Melds. "Magnanakaw! May basag na bintana sa kusina!" Narinig ni Alessandra ang mabilis na mga yabag ng mga gwardiya na tumatakbo papasok sa bahay mula sa kanilang pwesto sa labas. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Walang tao sa pasilyo. Tanging ang malakas na buhos ng ulan at hangin lang ang maririnig. Tumakbo siya, hindi papunta sa sala, kundi sa likod, sa pinto ng kusina na nakabukas. Nang makalabas siya sa ulan, agad siyang binasa. Malamig, nakakatakot. Pero sa ilalim ng takot, may isang pakiramdam ng paglaya. Tinahak niya ang madamong hardin, ang putik ay dumidikit sa kanyang mga paa. Nakita niya ang maliit na gate. Gaya ng sinabi ni Sebastian, hindi ito nakakandado. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya. Sa gitna ng dilim at ulan, ang rest house ay hindi na mukhang isang lugar ng kapahingahan. Isa itong kulungan. Isang gintong hawla. At sa isip niya, nangako siya. Babalik ako. Babalik ako para sa anak ko. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina. Tinulak niya ang gate at tumakbo papasok sa madilim na kalsada. Maya-maya, isang pares ng headlight ang tumama sa kanya. Huminto ang isang itim na sasakyan sa kanyang tapat at bumukas ang pinto sa passenger side. "Sakay!" utos ng lalaking nasa loob. Sumakay si Alessandra nang walang pag-aalinlangan. Sa loob, nakita niya si Sebastian sa unang pagkakataon. May matalim siyang mga mata at seryosong mukha. Walang-walang ngiti, walang salita ng pag-aliw. Pinaandar niya ang sasakyan at mabilis silang umalis sa lugar na yon. Habang nasa highway na sila, sa kauna-unahang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Alessandra. Malaya na siya. Pansamantala. Ngunit nang tumingin siya sa rearview mirror, isang pamilyar na itim na SUV ang nakita niya sa di kalayuan. Ang sasakyan ng mga Montoya. At ito'y bumibilis, papalapit sa kanila. "Sebastian," sabi ni Alessandra. Nanginginig ang boses. "Nandyan sila." Tumingin si Sebastian sa salamin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tanging ang mga daliri niya ang humigpit sa manibela.
Kumapit ka, sabi niya, at mas lalo pa niyang binilisan ang takbo. Biglang kinabig ni Sebastian ang manibela at pumasok sila sa isang makitid na eskinita na hindi kakasya ang malaking SUV ng mga Montoya. Umalingaw-ngaw ang tunog ng busina mula sa likod nila, isang tunog ng galit at pagkabigo. Mabilis at sanay si Sebastian sa mga daan na yon, paliko-liko sa mga kalye ng Maynila na tila sarili niyang bakuran. Pagkalipas ng ilang minuto, sa gitna pa rin ng malakas na ulan, nawala na ang anino ng sasakyang humahabol sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagbiyahe ng tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang humihinang patak ng ulan at ang pagod na paghinga ni Alessandra. Huminto sila sa isang masikip na barangay sa Quezon City, sa harap ng isang maliit na karinderya na sarado na. Ang pangalan sa itaas, Nita's Eatery. Dito muna tayo, sabi ni Sebastian. Ligtas ka rito. Kumatok siya sa pintong bakal. Maya-maya, bumukas ito at isang babaeng nasa mga 50 anyos, si Aling Nita, ang sumilip. Nang makita niya si Sebastian, ngumiti ito. Sebastian, hiho, ginabi ka yata, sabi nito, bago napatingin kay Alessandra na basang-basa at nanginginig sa likod niya. Nako, sino itong dala mo? Halika, pumasok kayo. Walang maraming tanong si Aling Nita. Kumuha siya ng tuyong damit at tuwalya para kay Alessandra. Habang nagbibihis si Alessandra sa maliit na kwarto sa likod, narinig niya ang usapan nila. Utang ko sa'yo. Nay Nita, sabi ni Sebastian. Ano ka ba? Para kitang anak. Magpahinga muna kayo, sagot ng babae. Paglabas ni Alessandra, may isang mangkok ng mainit na sinigang na naghihintay sa kanya sa mesa. Umupo siya at inilapag ni Aling Nita ang isang plato ng kanin. Kumain ka muna, sabi ni Aling Nita sa isang malumanay na boses. Ang mga problema, mas madaling harapin kapag puno ang tiyan. Sa simpleng kabaitan na yon, hindi napigilan ni Alessandra ang pag-agos ng kanyang mga luha. Umiyak siya ng tahimik habang kumakain ng mainit na sabaw. Luha ng pasasalamat, ng pagod, ng kalungkutan. Doon nagsimula ang bago niyang buhay. Sa araw, tumutulong siya sa karinderya, naghihiwa ng gulay, naghuhugas ng plato. Simple ang buhay, tahimik. Ngunit sa gabi, binabangungot siya. Ang boses ni Doña Pilar, ang mukha ng anak niya na hindi pa niya nakikita. Wala siyang anumang dala maliban sa damit sa kanyang katawan at isang bagay na nakatago sa kanyang bulsa, ang nag-iisang alaala niya mula sa kanyang ina. Isang lumang silver na brooch o alpiler. Hindi ito mamahalin, pero may kakaibang simbolo na nakaukit dito. Isang araw, ipinakita niya ito kay Sebastian. Ito lang ang natira sa akin. Kinuha ito ni Sebastian at tinitigan ng matagal. Saan mo ito nakuha? Pamana raw sa akin ng nanay ko na hindi ko nakilala, sagot ni Alessandra. Hindi umimik si Sebastian, pero nakita ni Alessandra ang interes sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang nagpupunas ng mesa si Alessandra, nakabukas ang maliit na TV sa sulok ng karinderya. May balita tungkol sa isang malaking charity event at biglang naniga si Alessandra sa kanyang kinatatayuan. Nasa screen si Doña Pilar Montoya, nakangiti sa mga kamera, mukhang isang santa. Sa tabi niya ay si Leo, pilit ang nangiti. At sa mga bisig ni Doña Pilar ay isang sanggol. Isang malusog na batang lalaki na nakabalot sa mamahaling kumot. Ang Montoya family nag-donate ng 10 milyon sa isang ampunan. Sabi ng reporter, nag-zoom in ang kamera sa mukha ng sanggol. Si Rafa. Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang iyon ang anak niya. Nabitiwan ni Alessandra ang basahan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga at ang tibok ng kanyang puso ay huminto. Parang may pumiga sa puso ni Alessandra habang pinapanood ang imahe ng kanyang anak sa telebisyon. Napakaliit niya, napaka-inosente,
At nasa mga bisig siya ng isang halimaw. Ang galit sa loob niya ay parang apoy na biglang nagliyab. Tinupok ang lahat ng bakas ng takot at pag-aalinlangan. Anak ko, ang anak ko. Paulit-ulit niyang bulong. Ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang damit. Hindi napansin ni Aling Nita ang pagbabago sa kanya. Abala ito sa pagbibilang ng kita sa araw na yon. Ngunit nakita ito ni Sebastian. Walang salita. Kinuha niya ang brooch mula sa maliit na kahon ni Alessandra, inilapag sa mesa, at kinunan ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Ipinadala niya ang larawan sa isang contact na may pangalang info. Ang tanging mensahe niya, "Trace this symbol. Urgent." Panahon na para singilin ang mga utang. Kinabukasan, sinubukan ni Alessandra na bumalik sa normal. Naghiwa siya ng sibuyas, naghugas ng mga pinagkainan, at ngumiti sa mga customer. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nasa labas, nagbabantay, naghahanap. Dahil malapit lang ang barangay, sa isa sa mga malalaking mall na pag-aari ng mga Montoya, alam niyang may posibilidad, gaano man kaliit. Isang umaga, inutusan siya ni Aling Nita na mamalengke. Habang naglalakad siya sa gitna ng siksikan ng mga tao at ingay ng mga tindera, isang pamilyar na tunog ang narinig niya, isang iyak ng sanggol. Sinundan ng kanyang mga mata ang tunog. At doon, sa di kalayuan, malapit sa isang parke, nakita niya ito. Isang babaeng nagtutulak ng mamahaling stroller. Si Yaya Melds. Napatigil si Alessandra. Ang bayong na dala niya ay halos mabitawan niya. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya. Huminto si Yaya Melds at binuhat ang sanggol mula sa stroller. Si Rafa. Ang kanyang Rafa. Ang bilog nitong mga pisngi, ang maliliit na kamay na sumusuntok-suntok sa hangin. Napaka-perpekto niya. Isang hindi mapigilang pagnanasa ang bumalot kay Alessandra, ang tumakbo, ang yakapin ang kanyang anak, ang amuyin, ang balat nito. Ngunit alam niyang hindi pwede. Isang maling galaw lang at mawawala ulit ang lahat. Kaya nanatili siya roon, nakatago sa likod ng puno, isang anino lamang. Lihim niyang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak, bawat ngiti, bawat hikbi. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, mga patak ng pagmamahal at sakit. Nang pabalik na siya sa karinderya, dumaan siya sa isang tindahan ng mga laruan. Huminto siya. May isang maliit na kotseng gawa sa kahoy ang nakadisplay. Simple lang, walang kumikinang na ilaw o tunog. Binili niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil iyon lang ang kaya. Parang may pumiga sa puso ni Alessandra habang pinapanood ang imahe ng kanyang anak sa telebisyon. Napakaliit niya, napaka-inosente, at nasa mga bisig siya ng isang halimaw. Ang galit sa loob niya ay parang apoy na biglang nagliyab, tinupok ang lahat ng bakas ng takot at pag-aalinlangan. Anak ko, ang anak ko. Paulit-ulit niyang bulong. Ang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang damit. Hindi napansin ni Aling Nita ang pagbabago sa kanya. Abala ito sa pagbibilang ng kita sa araw na yon. Ngunit nakita ito ni Sebastian. Walang salita. Kinuha niya ang brooch mula sa maliit na kahon ni Alessandra. Inilapag sa mesa at kinunan ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Ipinadala niya ang larawan sa isang contact na may pangalang info. Ang tanging mensahe niya, "Trace this symbol, urgent." Panahon na para gumalaw. Sinubukan ni Alessandra na bumalik sa normal sa mga sumunod na araw. Naghiwa siya ng sibuyas, naghugas ng mga pinagkainan, at ngumiti sa mga customer. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nasa labas, nagbabantay, naghahanap. Dahil malapit lang ang barangay, sa isa sa mga malalaking mall na pag-aari ng mga Montoya, alam niyang may posibilidad,
gaano man kaliit. Isang umaga, inutusan siya ni Aling Nita na mamalengke. Habang naglalakad siya sa gitna ng siksikan ng mga tao at ingay ng mga tindera, isang pamilyar na tunog ang narinig niya, isang iyak ng sanggol. Sinundan ng kanyang mga mata ang tunog. At doon, sa di kalayuan, malapit sa isang parke, nakita niya ito. Isang babaeng nagtutulak ng mamahaling stroller, si Yaya Melds. Napatigil si Alessandra. Ang bayong na dala niya ay halos mabitawan niya. Dahan-dahan siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya. Huminto si Yaya Melds at binuhat ang sanggol mula sa stroller. Si Rafa. Ang kanyang Rafa. Ang bilog nitong mga pisngi. Ang maliliit na kamay na sumusuntok-suntok sa hangin. Napaka-perpekto niya. Isang hindi mapigilang pagnanasa ang bumalot kay Alessandra. Ang tumakbo, ang yakapin ng kanyang anak, ang amuyin ang balat nito. Ngunit alam niyang hindi pwede. Isang maling galaw lang at mawawala ulit ang lahat. Kaya nanatili siya roon, nakatago sa likod ng puno, isang anino lamang. Lihim niyang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak. Bawat ngiti, bawat hikbi. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, mga patak ng pagmamahal at sakit. Habang sa mansyon ng mga Montoya, si Doña Pilar ay may sariling plano. Karga-karga niya si Rafa sa kanyang naroong upuan. "Rafa, apo," sabi niya sa malambing na boses, "sabihin mo, Lola, Lola." Ngumiti lang ang sanggol. "Hindi," biglang sabi ni Doña Pilar. Nagbago ang kanyang tono, naging mas matigas. "Mula ngayon, ako ang mami mo, Mami Pilar." Samantala, pabalik na sa karinderya si Alessandra. Dumaan siya sa isang tindahan ng mga laruan. Huminto siya. May isang maliit na kotseng gawa sa kahoy ang nakadisplay. Simple lang, walang kumikinang na ilaw o tunog. Binili niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil iyon lang ang kaya niyang gawin. Ang maging isang ina mula sa malayo. Hawak-hawak niya ang maliit na laruan buong hapon. Iniisip ang maliliit na kamay na dapat sanang naglalaro nito. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kanyang kwarto, biglang tumunog ang cellphone na bigay ni Sebastian. Siya ang tumatawag. "Alessandra," sabi ni Sebastian, at may kakaibang bigat sa kanyang boses. "Seryoso ito. Kailangan nating mag-usap. Ang simbolo sa alpiler mo, may nahanap na ako." Umupo si Alessandra sa gilid ng kama. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Sebastian sa kabilang linya. "Ang simbolo na yan, it belongs to the Reyes family." Ang pangalang Reyes ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alessandra. Pamilyar. Narinig na niya ito sa mga usapan sa negosyo, sa mga balita. Isang pangalan na kasing bigat ng pangalang Montoya. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Alessandra. Ang boses niya ay naging isang bulong. "Magkita tayo. Diyan sa karinderya. Isara niyo ng maaga," sabi ni Sebastian at ibinaba ang tawag. Gaya ng sinabi niya, isinara ni Aling Nita ang karinderya ng mas maaga. Pagdating ni Sebastian, ang mukha niya ay mas seryoso kaysa dati. Umupo siya sa harap ni Alessandra at inilapag ang isang folder sa mesa. Ang mga Reyes, simula niya, ang pinakamalaking katunggalian ng pamilya Montoya sa negosyo. Halos 50 taon na silang magkalaban. Parang aso't pusa. Away sa lupa, sa kontrata, sa lahat ng bagay. Binuksan niya ang folder. May mga lumang litrato at news clippings. 20 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Sebastian, ang nag-iisang anak na babae ng mga Reyes, si Amalia Reyes, ay biglang nawala. Itinakwil niya ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan. Bakit? Dahil umibig siya sa isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa kanila.
Itinuro niya ang isang kupas na litrato ng isang magandang babae na may malungkot na mga mata. Ito ang nanay mo, Alessandra. Para kay Alessandra, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Isang ulila. Iyon ang alam niya sa buong buhay niya. Isang batang walang pangalan, lumaki sa ampunan. Ngayon, may pangalan na siya. At ang pangalang iyon ay konektado sa pamilyang mortal na kaaway ng mga taong sumira sa buhay niya. Imposible. Hindi ito nagkataon lang. Sabi ni Sebastian, ang mga mata niya'y matalim. Nang pakasalan ka ni Leo, isa kang nobody. Perpekto. Walang pamilya na magtatanong. Walang koneksyon. Pero paano kung alam na ito ni Mama noon pa? Paano kung nalaman niyang ikaw ang nawawalang anak ng mga Reyes? Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang kabaitan ni Doña Pilar na parang hindi totoo. Ang pagmamadali sa kasal. Ang pagtrato sa kanya na parang isang bagay na pag-aari. Hindi lang siya isang sisidlan para sa isang kidney. Isa siyang banta. Isang Reyes na nasa loob mismo ng pamamahay ng mga Montoya. At ang kanyang anak, si Rafa, ay isang Reyes din, dugo ng kanilang kaaway. Tumayo si Alessandra at pumasok sa maliit na banyo ng karinderya. Tumingin siya sa salamin. Sino ang babaeng nakatingin pabalik? Ang mukha niya ay pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ito ang mukha ng isang mayaman at makapangyarihang Reyes. Mukha ito ng isang ina na ninakawan ng anak. Iyon ang mas mahalaga. Iyon ang totoo. Nang bumalik siya sa mesa, determinado na ang kanyang mukha. Anong gagawin natin? Ngunit bago pa man makasagot si Sebastian, bumukas ang pinto sa likod at humahangos na pumasok si Aling Nita. Sebastian, Alessandra, kailangan niyong umalis. Sabi niya, hingal na hingal. May mga taga-barangay. Nagbabahay-bahay nag-i-inspeksyon daw. At may kasama silang isang babae na pamilyar. Nakita ko na sa TV, isa sa mga bodyguard ni Doña Pilar. Nagkatinginan si Alessandra at Sebastian. Natunto na sila. Ang mga pader ay papalapit na. Dali! Sa likod bahay! Mabilis na utos ni Aling Nita. May maliit na daanan doon sa likod ng mga drum. Dumaan kayo sa pader papunta kina Aling Flora. Sinabihan ko na siya. Walang oras para mag-isip. Hinila ni Sebastian si Alessandra. Ang ingay ng mga taga-barangay ay papalapit na sa pinto ng karinderya. Sino ang may-ari ng bahay na to? Mabilis silang gumapang sa makitid na espasyo sa likod ng mga drum ng tubig. Gaya ng sinabi ni Aling Nita, may butas sa pader na sapat lang para sa isang tao. Naunang pumasok si Sebastian at inalalayan si Alessandra. Sa kabilang bahay, sinalubong sila ng isang matandang babae na halatang kinakabahan. Dito kayo. Bilis. Tago kayo sa bodega ko. Bulong ni Aling Flora. Mula sa maliit na siwang sa bodega, narinig nila ang pag-uusap. Narinig nila ang boses ng bodyguard ni Doña Pilar. Narinig nila ang pagsisinungaling ni Aling Nita. Wala ho akong nakikitang babae rito. Baka nagkakamali kayo. Ilang minuto na parang habang buhay. At pagkatapos, katahimikan. Narinig nila ang pag-alis ng mga yapak. Ligtas sila. Sa ngayon, kinagabihan, sa isang ligtas na lugar na inayos ni Sebastian, hinarap niya si Alessandra. Hindi pwedeng habang buhay tayong nagtatago. Sabi ni Sebastian, kailangan nating harapin sila, pero kailangan natin ng kapangyarihan. Tumawag siya sa isang numero. Isang matandang abogado ng pamilya. Reyes na matagal nang naghahanap sa nawawalang tagapagmana. Noong una, hindi ito naniwala. Pero nang ikwento ni Sebastian ang tungkol sa Alpiler at kay Amalia, nagbago ang tono nito. Sumunod ang isang linggo ng mga lihim na pagpupulong at isang DNA test. At dumating ang resulta, walang duda. Si Alessandra, ang ulilang lumaki sa ampunan, ay si Alessandra Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng Reyes Corporation. Biglang nagbago ang lahat. Ang dating simpleng babae na naghihiwa ng sibuyas sa karinderya ay wala na.
Pinalitan siya ng isang babaeng may pangalan, may kapangyarihan, at may isang malinaw na misyon. Ang unang payo ng abogado ay magtago, magplano, at umatake mula sa anino. Hindi, matigas na sabi ni Alessandra. Masyado na akong matagal na nagtago. Panahon na para makita nila ako. Sa gabing iyon, may gaganaping isang malaking charity ball na inorganisa ng Montoya Foundation. Ito ang pinakamalaking social event ng taon at si Doña Pilar ang magiging sentro ng atensyon. Sa isang suite ng isang 5-star hotel, hinarap ni Alessandra ang salamin. Ang buhok niya ay nakaayos. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, elegante at makapangyarihan. Ang tanging palamuti niya ay ang silver na brooch ng kanyang ina, nakakabit malapit sa kanyang puso. Lumapit si Sebastian, nakasuot ng itim na suit. Handa ka na ba? Hindi sumagot si Alessandra. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litratong nakuha niya mula sa balita sa TV. Ang malabong imahe ng mukha ni Rafa, ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ang cellphone at tumingin kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Matagal na, sabi niya. Ang ballroom ay puno ng mga mayayaman at makapangyarihan. Kumikinang ang mga alahas, umaapaw ang champagne. Sa gitna ng entablado, si Doña Pilar Montoya ay nagbibigay ng isang madamdaming talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa mga ulila. Dahil ang bawat bata, sabi niya, habang ang mga kamera ay kumukuha ng litrato, ay may karapatan sa isang pamilya at isang pangalan. At sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Tumigil ang lahat. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa babaeng dahan-dahang naglalakad papasok. Hindi siya nakikilala ng marami, pero ang kanyang presensya, ang kanyang tindig, ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpatigil sa buong kwarto. Nagpatuloy sa paglalakad si Alessandra, diretso papunta sa entablado. Hindi niya pinansin ang mga bulungan, ang mga pagtataka. Napatigil sa pagsasalita si Doña Pilar. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at pagtataka. Ang babaeng akala niya ay nakakulong na sa isang hawla ay nandito sa kanyang teritoryo. Umakyat si Alessandra sa entablado. Kumuha siya ng isang mikropono. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyanan at pagkatapos ay sa mga tao sa paligid. Huminga siya ng malalim. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas. Umalingaw-ngaw sa buong silid. My name is Alessandra Reyes. Ang nangiti sa mukha ni Doña Pilar ay nagyelo. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang pangalang Alessandra Reyes ay parang bombang sumabog sa gitna ng pagtitipon. Si Doña Pilar, sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng publiko, ay natigilan. Ngunit segundo lang iyon. Isa siyang Montoya. Mabilis siyang nakabawi. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Alessandra at akmang aakbayan ito. Alessandra Hija, sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala para marinig ng lahat. Nalilito ka lang dahil sa nangyari. Halika, magpahinga ka muna. Let's not make a scene. Ngunit umatras si Alessandra. Tumingin siya sa mga mata ni Doña Pilar, mga matang puno ng apoy. Tapos na ang pagpapanggap, Doña Pilar. Malamig na sabi ni Alessandra. Tumingin siya sa mga kamera. Narito ako para bawiin ang ninakaw niyo sa akin, ang anak ko. At sa hudyat na yon, iniwan niya ang lahat na tulala at naglakad palabas ng ballroom kasama si Sebastian. Kinabukasan, sumiklab ang digmaan sa tulong ng mga pinakamagagaling na abogado ng Reyes Corporation. Nagsampa si Alessandra ng formal na custody case para mabawi si Rafa, ngunit handa si Doña Pilar. Hindi sa korte ang una niyang naging panalo,
kundi sa opinyon ng publiko. Lumabas siya sa isang sikat na talk show, umiiyak. Isang larawan ng isang lola na nag-aalala. Hindi ko alam kung saan nagmumula ang mga sinasabi ni Alessandra. Sabi niya, habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Mahal na mahal namin siya, pero ang pagkawala ng kanyang baby. It was too much for her. Her mind, it's not stable. Ngayon, inaangkin niya na buhay ang bata at inaakusahan kami ng mga bagay na, Diyos ko, napakasakit. Naging isang media frenzy ito. Si Alessandra ay naging ang baliw na biyuda, ang desperadong babae. Ang kwento niya ay napaka-imposible, habang ang kwento ni Doña Pilar ay napakadaling paniwalaan. Ang unang tagumpay ni Alessandra ay nang payagan siya ng korte ng isang supervised visit, isang oras kasama si Rafa, sa loob ng isang neutral na silid na may kasamang social worker. Pagpasok ni Alessandra sa silid, halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Nandoon si Rafa, hawak-hawak ng social worker. Mas malaki na siya kaysa sa huli niyang nakita sa TV. Ang kanyang mga mata ay malalaki at puno ng kuryosidad. Rafa, anak, sabi ni Alessandra. Ang boses ay nanginginig sa pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit nang makita siya ni Rafa, bigla itong umiyak at nagtago sa likod ng binti ng social worker. No, bad lady! Sigaw ng bata. The bad lady on TV. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Alessandra. Iyon pala ang ginagawa ni Doña Pilar. Nilalason na niya ang isip ng kanyang anak. Sa halip na umiyak o magalit, huminga ng malalim si Alessandra. Umupo siya sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa bata, para maging kapantay nito. Hindi siya nagsalita. Sa halip nagsimula siyang humimig. Isang kantang pampatulog na palagi niyang kinakanta noong si Rafa ay nasa sinapupunan pa niya. Isang simpleng himig na sila lang dalawa ang nakakaalam. Tumigil sa pag-iyak si Rafa. Dahan-dahan itong sumilip mula sa likod ng social worker. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alessandra, nakikinig. Hindi pa siya lumalapit, pero hindi na siya natatakot. Isang maliit na tagumpay. Ngunit ang tunay na laban ay sa korte. Your Honor, sabi ng abogado ni Doña Pilar, we maintain that Miss Reyes is suffering from severe postpartum psychosis. Ang kanyang mga akusasyon ay bunga lamang ng kanyang delusyon at mayroon kaming ebidensya. Isang malaking screen ang ibinaba at ipinalabas ang isang video. Ito ay CCTV footage mula sa rest house sa Tagaytay. Nakita ni Alessandra ang sarili niya. Magulo ang buhok, tulala ang mga mata, naglalakad-lakad sa kwarto, minsan ay bumubulong sa sarili. Mukha siyang wala sa katinuan. Iyon ang mga araw na puno ng droga ang kanyang sistema. Ngunit hindi iyon alam ng korte. Ang nakikita lang nila ay isang babaeng baliw. I object! That video is manipulated! Sigaw ng abogado ni Alessandra. Ngunit huli na. Ang video ay nagpapatuloy. Ang imahe ng isang hindi stabil na ina ay nakatanim na sa isip ng lahat. At sa kanyang upuan, isang maliit at tusong na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Pilar Montoya. Sa loob ng mansyon ng mga Montoya, pinapanood ni Leo ang balita. Ang video ni Alessandra na ipinalabas sa korte ay paulit-ulit na ipinapakita sa TV sa pagitan ng mga opinyon ng mga eksperto sa mental health. Kawawa naman ang pamilya Montoya, sabi ng isang komentarista. Sa sahig, naglalaro si Rafa. Masaya ito. Walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban para sa kanya. Lumapit si Doña Pilar at umupo sa tabi ng bata. That's a good boy, Rafa. Sabi niya, say Mommy Pilar. Naramdaman ni Leo ang isang kirot sa kanyang dibdib. Ang Alessandra sa TV ay hindi ang Alessandra na minahal niya. Ang babaeng iyon ay isang estranghero. Ang asawa niya ay ang babaeng naghahanda ng paborito niyang adobo kahit pagod na. Ang babaeng kumakanta para sa kanilang anak habang nasa sinapupunan pa lang.
Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang lumang video file. Pinindot niya ang play. Nasa screen si Alessandra, ilang buwan bago ang panganganak. Nasa loob sila ng nursery na pininturahan nila ng kulay asul. Masayang-masaya si Alessandra habang inaayos ang isang maliit na kuna. Humarap siya sa camera. Kay Leo na siyang kumukuha ng video at ngumiti. Isang nangiti na puro pagmamahal at pag-asa. "Hi, baby Rafa," sabi niya sa camera, bago yumuko at bumulong sa kanyang malaking tiyan. "Excited na si Mommy na makita ka. We're going to be so happy." Pinatay ni Leo ang video. Tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi. Kasalanan niya. Lahat ng ito. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang kaduwagan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Magkita tayo kung may natitira ka pang konsensya." May kasamang address ng isang lumang coffee shop. Alam niyang patibong ito, ngunit pumunta pa rin siya. Sa isang madilim na sulok ng coffee shop, naghihintay si Sebastian. "Anong kailangan mo?" tanong ni Leo. Pilit na nagpapakatatag. Walang sinabi si Sebastian. Inilapag lang niya ang isang cellphone sa mesa at pinindot ang play sa isang audio recording. Boses ni Doña Pilar ang narinig ni Leo. "Yes, doctor. The tests are back. She's a perfect match." "Excellent. We can proceed with the wedding plans." May petsa ang recording. 2 linggo bago pa man sila ikasal ni Alessandra. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Hindi ito isang desisyon na ginawa sa ospital. Planado ito. "Bago pa man, hindi ko sinusubukang sirain ka," sabi ni Sebastian. Ang boses niya ay direkta at walang paligoy. "Binibigyan kita ng pagkakataong itama ang mali. Para sa anak mo, gusto mo bang lumaki si Rafa sa isang kasinungalingan na kinamumuhian ang sarili niyang ina?" Umalis si Sebastian. Iniwan si Leo na tulala at nanginginig. Buong araw, gulong-gulo ang isip ni Leo. Ang takot niya sa kanyang ina. Ang pamahal niya sa kanyang anak. Ang kasalanan niya kay Alessandra. Kinagabihan, gumawa siya ng desisyon. Alam niya kung saan itinatago ng kanyang ina ang lahat. Sa personal office nito, sa isang computer na laging nakalock. Ngunit alam niya ang password, ang pangalan ng namatay nitong kapatid. Hating gabi na, tahimik na ang buong mansyon. Dahan-dahan, pumasok si Leo sa opisina ng kanyang ina. Umupo siya sa malaking silyang leather at binuksan ang computer. Inilagay niya ang password. It worked. Isinaksak niya ang isang maliit na USB drive na itinago niya sa kanyang bulsa. Nahanap niya ang mga file, mga email sa pagitan ng kanyang ina at ng doktor, mga bank transfer. Naroon lahat. Kinopya niya ang mga ito. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Click. Natapos ang file transfer. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nang aalisin na niya ang USB, isang anino ang tumama sa pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Doña Pilar, nakasuot ng sedang pantulog. Ang kanyang mga mata, kahit sa dilim, ay matalim at nanlilisik. Hindi siya mukhang galit. Mas masahol pa, mukha siyang bigo. "Leo, anong ginagawa mo?" tanong nindan niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Isang tunog na mas malamig pa sa yelo. "Anong ginagawa mo, Leo?" Ang boses ni Doña Pilar ay mahina lang, halos bulong, pero bawat salita ay parang latigo na humahampas sa balat ni Leo. Hindi gumalaw ang Donya mula sa pagkakatayo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tinitingnan ang USB drive na mahigpit na hawak ni Leo. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Leo?" Patuloy ni Doña Pilar, dahan-dahang lumalapit. "Lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito. Para sa'yo, para kay Rafa, at para na rin sa babaeng yon. Para sa kanya, Ma." Natawa ng mapait si Leo.
Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ninanakawan mo siya ng organ, kinuha mo ang anak niya, tapos sasabihin mong para sa kanya, to? Hindi mo maintindihan ang big picture, anak. Kung hindi ko ginawa yon, wala na ako ngayon. At kung wala ako, bagsak ang pamilya Montoya. Magiging pulubi kayo. Mas gusto ko pang maging pulubi kaysa maging halimaw, sigaw ni Leo. Sa isang iglap, nawala ang kalmado sa mukha ni Doña Pilar. Ibigay mo sa akin ang USB na yan. Ngayon din. Susunggab sana ang Donya pero mabilis na umiwas si Leo. Dahil sa desperasyon, naitulak niya ng bahagya ang kanyang ina. Hindi malakas, pero sapat para mawalan ito ng balanse. Tumama ang balikat ni Doña Pilar sa gilid ng mesa. Hindi na lumingon si Leo. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng hagdan, at diretso sa kanyang sasakyan. Rinig na rinig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa itaas. Tinatawag ang mga security guard. Pero huli na. Pinaharurot ni Leo ang sasakyan palabas ng gate ng mansyon. Kinabukasan ang loob ng silid hukuman ay tila isang sumasabog na bulkan. Ang panig ni Doña Pilar ay kampante pa rin. Nakaupo ang Donya sa harap. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na terno. Mukhang isang biktima ng kawalang katarungan. Sa kabilang panig, si Alessandra ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay parang bato sa katigasan. Pero sa ilalim nito ay ang apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Tumayo ang abogado ni Alessandra. Your Honor, we have new evidence. Isang crucial evidence na magpapatunay na ang buong kaso ng insanity laban sa aking kliyente ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking screen ang ibinaba. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong korte nang lumitaw ang mga dokumento, mga email, mga bank transfer record. Ang mga dokumentong ito ay nakuha mula sa mismong computer ni Doña Pilar Montoya. Paliwanag ng abogado. Ipinapakita rito na 3 buwan bago pa ikasal ang aking kliyente kay Leo Montoya, nagsagawa na ng background check at medical compatibility test ang Donya. Hindi sila naghahanap ng manugang, naghahanap sila ng donor. Naniga si Doña Pilar sa kanyang upuan. Ang kanyang abogado ay mabilis na tumayo para tumutol, pero hindi siya pinansin ng hukom. Mayroon din kaming ebidensya ng isang malaking virement o bank transfer sa account ng doktor na nag-opera kay Alessandra. Patuloy ng abogado. Isang bayad para sa katahimikan at para sa palsipikadong ulat na kailangang alisin ang uterus ni Miss Reyes. Kasinungalingan yan. Fake yan. Sigaw ni Doña Pilar, hindi na nakapagpigil. Kung ganoon, Your Honor, ang boses ng abogado ni Alessandra ay naging mas matalim. Nais naming tawagin ang aming surprise witness. Bumukas ang pinto sa likod ng korte. Dahan-dahang pumasok si Yaya Melds. Ang matandang babae ay nanginginig, pero nang makita niya si Alessandra, tila nagkaroon siya ng lakas. Tumayo si Sebastian sa gilid, nakasandal sa pader at tumango kay Yaya Melds. Sa ilalim ng sumpa, ikinuwento ni Yaya Melds ang lahat. Ang mga gabing narinig niyang nagpaplano ang Donya. Ang mga gamot na ipinapainom kay Alessandra para magmukha itong baliw. At ang pinakaimportanteng katotohanan na si Rafa ay itinago sa ilalim ng takot at kasinungalingan. Patawarin niyo po ako. Iyak ni Yaya Melds, nakatingin kay Alessandra. Pero hindi ko na po kaya ang konsensya ko. Totoo ang lahat ng sinabi ni Alessandra. Binalot ng kaguluhan ng korte. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Humampas ang gavel ng hukom. Ang tunog ay umalingaw-ngaw, nagpatahimik sa lahat. Based on the gravity of the evidence presented, panimula ng hukom. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. This court grants temporary custody of the minor, Rafa Montoya, to his biological mother, Alessandra Reyes, effective immediately. Para kay Alessandra, ang mundo ay biglang tumigil. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng gabi ng pag-iyak, ang lahat ng hirap. Sa wakas,
Salamat sa Diyos. Bulong niya. Ang mga luha ay tuluyang bumuhos. Lalapit na sana si Alessandra para yakapin ang kanyang anak na dala ng isang social worker sa gilid. Pero isang nakakakilabot na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Hindi! Sigaw ni Doña Pilar. Ang kanyang muka ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabaliw. Hindi mo siya makukuha sa akin. Akin siya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Akin ang batang yan. Tumakbo ang Donya, itinulak ang mga pulis, at lumingon kay Alessandra na may hawak na isang matalim na bagay, isang letter opener na nadampot niya mula sa mesa ng kanyang abogado. Mamatay ka na! Sigaw ng Donya habang sumusunggab kay Alessandra. Mabilis ang mga pangyayari. Isang sigaw, isang kalabog. Bago pa mandapo ang matalim na letter opener sa balat ni Alessandra, mabilis na humarang si Sebastian. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina nang may puwersa na hindi nito kayang tapatan. Sa kabilang banda, agad na sumugod ang mga security guard ng korte para puksain ang gulo. Bitawan mo ako! Sebastian! Bitawan mo ako! Sigaw ni Doña Pilar. Nagpupumiglas habang pilit siyang pinapalayo kay Alessandra. Bumagsak ang Donya sa sahig. Ang kanyang mamahaling terno ay nadumihan. Ang kanyang buhok na dati perpekto ay gulo-gulo na ngayon. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ng mga mata ng tao sa loob ng korte, mga reporter, mga abogado, mga manonood, ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at takot. Ito ang huling hantungan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ang kulungan ang bumasag sa kanya, kundi ang matinding hiya. Ang lahat ng kanyang tinatago, ang kanyang maruming lihim, ay nakalantad na sa buong mundo. Hustisya! Bulong ni Alessandra habang nakatingin sa kanyang biyenan. Hustisya para sa akin at para kay Rafa. Dinala ng mga pulis si Doña Pilar palabas ng silid. Sumunod ang mga kamera. Ang bawat flash ay parang sampal sa mukha ng dating makapangyarihang reyna ng mga Montoya. Ang kanilang imperyo, ang kanilang pangalan, ay gumuho na sa loob lamang ng isang araw. Sa labas ng korte, matapos ang ilang oras ng mga proseso, nakita ni Alessandra si Leo. Nakatayo ito malapit sa kanyang sasakyan, mukhang matanda ng 10 taon dahil sa pagod at lungkot. Lumapit siya kay Alessandra. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Alessandra, simula niya. Ang boses ay basag. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Alam ko ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sa anak natin. Huminga ng malalim si Alessandra. Tiningnan niya ang lalaking dati niyang minahal ng buong puso. Leo, binigay mo ang ebidensya. Tinulungan mo kaming makuha ang katotohanan. Salamat sa huling pagkakataong iyon. Susuko ako sa pulisya bukas, sabi ni Leo. Kailangan kong pagbayaran ang pananahimik ko noon. I want to be a better man for Rafa. Kahit hindi na ako ang tatay na kilalanin niya. Walang sinabi si Alessandra. Hindi pa siya handang magpatawad ng buo, pero hindi na rin siya galit. Ang galit ay isang lason na ayaw na niyang bitbitin sa bagong buhay niya. Tumangulang siya at dahan-dahang tumalikod. Sa isang tahimik na parke, malayo sa ingay ng mga reporter, nakaupo si Alessandra sa isang shih tzu swing. Sa tabi niya, naroon ang isang social worker, dala ang isang maliit na batang lalaki, si Rafa. Dahan-dahang lumapit ang bata. Mukhang nalilito pa rin siya, tinitingnan ng babaeng nasa harap niya. Ang babaeng kumanta sa kanya sa loob ng silid hukuman. Hi Rafa, bulong ni Alessandra. Pinipigilan ang muling pag-iyak. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang maliit na kotseng gawa sa kahoy, ang laruang binili niya sa palengke noong siya ay nagtatago pa lang sa karinderya ni Aling Nita. Inabot niya ito sa bata. For me? Tanong ni Rafa. Maliit ang boses. Yes, baby. Para sa'yo. Hinawakan ni Rafa ang laruan at pagkatapos,
Tumingin siya kay Alessandra. Dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang mukha ni Alessandra. Ang kanyang maliliit na daliri ay dumapo sa pisngi ng kanyang ina na parang sinusuri kung totoo ba ang lahat. Mama, mahinang tawag ni Rafa. Sa salitang yon, tila natunaw ang lahat ng yelo sa puso ni Alessandra. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit, isang yakap na punong-puno ng pangako, ng pag-asa at ng wagas na pagmamahal. Sa di kalayuan, nakasandal si Sebastian sa kanyang sasakyan. Pinapanood ang dalawa mula sa malayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang dilim ay natapos na. Tumingala si Alessandra sa langit. Papalubog na ang araw, nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang bukas ay hindi pa sigurado. Marami pang kailangang ayusin, marami pang kailangang hilumin. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, alam ni Alessandra na hindi na siya mag-iisa. Ang kanyang anak ay nasa kanyang mga bisig. At iyon lang ang mahalaga. Lumipas ang 3 taon. Sa isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na sampagwita at rosas, isang masayang tawanan ng isang bata ang bumabalot sa hangin. Si Rafa, na ngayon ay 4 na taong gulang na, ay mabilis na tumatakbo. Hinahabol ang isang makulay na saranggola. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Pinapanood siya ni Alessandra mula sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida at sa kanyang dibdib, nandoon pa rin ang silver na brooch ng kanyang ina. Hindi na lang basta tagapagmana si Alessandra ng Race Corporation. Itinatag niya ang Amalia's Heart Foundation, isang sentro na nagbibigay ng tulong legal at medikal para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang bawat benta ng kumpanya ay may napupunta sa mga inang tulad niya noon, mga inang walang boses at walang malapitan. Pumasok si Sebastian sa balkonahe, may dalang 2 tasa ng kape. Nandito na naman ang sulat mula kay Leo. Mahinahon niyang sabi habang inilalapag ang isang sobre sa mesa. Tiningnan ni Alessandra ang sobre. Ito ang ika-30 sulat ni Leo mula sa loob ng kulungan. Sa bawat sulat, humihingi ito ng balita tungkol kay Rafa at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Binasa mo ba? Tanong ni Sebastian. Hindi na kailangan, sagot ni Alessandra. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ko siya kinakamuhian, Sebastian, pero hindi ibig sabihin yon ay kailangan ko siyang pabalikin sa buhay namin. Ang kapatawaran ay para sa katahimikan ng puso ko, hindi para sa kanya. Alam ni Alessandra na si Doña Pilar ay nasa isang psychiatric facility na ngayon sa loob ng bilangguan, isang matandang babaeng kinakausap ang pader. Iniisip na siya pa rin ang reyna ng mga Montoya. Ang galit ni Alessandra sa Doña ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na pagkasaya na wala na itong kapangyarihan sa kanila. Mama! Look! Sigaw ni Rafa. Tumakbo ang bata, papunta sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Alessandra ang anak. Habang naglalambing ang bata, napansin ni Rafa ang isang puting linya sa tagiliran ng kanyang ina na sumisilip mula sa kanyang damit. Ang peklat mula sa operasyon noon. Mama, what's this? Did you get hurt? Tanong ni Rafa, hinahaplos ang peklat gamit ang kanyang maliit na daliri. Ngumiti si Alessandra. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. This is not a wound, Rafa. This is a reminder of how strong a mother's love can be. It's a mark of how I fought to find you. Hindi pa naiintindihan ni Rafa ang lahat, pero ngumiti siya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Alessandra. Sa di kalayuan, ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa mundo. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito po nagtatapos ang kwento ni Alessandra.
Natutunan natin sa araw na ito na ang pag-ibig ng isang ina ay parang kawayan, yumuyuko sa gitna ng bagyo, ngunit kailanman ay hindi nababali. Ang hustisya ay maaring matagal dumating at ang sugat ay maaring malalim, ngunit sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sana ay nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito ng puso. Muli, ako po si Mia. Hanggang sa susunod nating kwento dito sa Hinahon, manatiling matatag at manatiling puno ng pag-asa. Paalam.